Tawagin niyo na lamang po ko sa pangalang Ailey. Actually, ito po ang second story ko at dito ko na lamang pong isisend sa inyo Sindak. Kwento naman ito ng kuya ko sa akin at about ito sa lola ko bago siya pumanaw. Isang Biyernes iyon ng buwan ng Oktubre. Umaga nang umalis ang lola ko sapagkat siya daw po ay pupunta ng bayan para mamalengke. Napansin na lang ng kuya ko na gabi na at hindi pa nakakauwi ang aming lola. Hanggang sa nalaman namin na naglinis pa pala daw siya ng bahay namin doon sa bayan. Pero matapos iyon, tumawag sina kuya, ate at tito ko. Ito yung gabi bago mamatay si lola. Ang sabi nila sa kwento, nadinig daw nila si lola mismo sa labas ng bahay at humihingi ng tulong sapagkat marami daw siyang dalahin. Pero nang tignan daw ni kuya, si lola na akala niya'y nasa labas, pero nagpaikot-ikot na si kuya sa lahat ng bahagi ng bahay namin pero hindi niya mahagilap si lola. Ilang beses pa daw niyang nadinig ang sigaw o yung boses ni lola ko, ngunit wala naman daw talaga sa tuwing tinitingnan ni kuya. Kinabukasan ay nalaman namin na pumanaw na si lola. Nabangga daw siya, na hit and run. Dead on arrival sa ospital. Ang kwento naman ng ate ko, bago mangyari ang aksidente, inutusan daw siyang bumili ng sibuyas sa tindahan ni lola upang makapagluto na ito, ngunit ayaw ni ate sapagkat tinatamad daw siya, kung kaya't si lola na daw ang lumabas upang bumili. Kailangan pa po kasi niyang tumawid ng kalsada bago makarating sa pinakamalapit na tindahan sa amin. At nang makabili na daw po si lola, hindi pa man siya nakakatawid ay may bigla daw pong dumating na sasakyan na siya nga pong bumangga sa kanya at bumawi sa buhay ni lola. Pinagpalagay po muna namin na pinalipas muna niya ang 1 linggo bago siya pumanaw. October 7 po kasi ang birthday niya at 1 linggo pagkatapos nun pumanaw siya. Nalaman ko rin na yung isang pinsan ko na naginip daw a week before mamatay si lola na parang nalagasan daw po siya o natanggalan ng ngipin, which is sa paniniwala natin ay may hindi magandang pahiwatig. Ito po'y nangyari po kamakailan lamang sa amin, Sir Red. Napagtripan po kasi namin na maglaro ng Ouija kasama ang mga workmates ko nung sandali na nagkakalasingan na kami sa isang party ng kaibigan namin. So tamang trip lang at hindi naman talaga namin alam kung ano yung mga dapat na iusal na dasal o kung ano pa mga prayers na kailangan para i-open ang portal o kaya naman magtawag ng mga espiritu. So talagang trip-trip lamang, Sir Red. Hanggang sa eto na. Napansin ko nang ako ay umuwi na ng bahay. Ramdam na ramdam ko na meron akong kasama. Mula sa pagpasok ko sa house hanggang sa pag-akyat doon sa aming hagdanan. Hanggang sa yung auntie ko na open yung third eye, nagising sapagkat sabi niya'y may palakad-lakad daw sa loob ng bahay at ang ingay sa room niya, kung kaya't nakitulog muna siya sa room ng mami ko. Hanggang sa kinabukasan, inamin ni auntie na may nakita daw siya na kasama kong pumasok sa kwarto at iyon yung gumagawa ng ingay na animoy palakad-lakad. Hindi na lamang daw po niya ito inelaborate o ikunento kahapon or kagabi dahil baka katakutan daw po namin at hindi kami makatulog. So since kinaumagahan na nga ito at sumasabog na ang liwanag, sinabi niya naman sa akin na ang swerte ko raw dahil may bantay ako sa aking room.
Hindi daw makapasok yung 3 sa sumama sa akin na in total nga Sir Red ay 6 daw. Pero nung ako'y nakalabas na ng kwarto, muli pong nakita ni Auntie yung 6 na sumunod sa akin. Kung kaya't nung kami po'y hinahatid pa lang ng company driver namin sa work, ramdam ko yung bigat at ramdam ko na hindi lamang po kami ang sumakay sa company vehicle. Hanggang sa pagbalik ko ng opisina, sumama ang mga iyon sa akin. Kung kaya't napansin ko kung bakit namumutla yung maintenance namin at napatanong kung sino daw ang mga nasa likuran ko. Hello Sir Red, just call me Ice Cream. Naalala ko lamang po yung hindi ko ma-explain na karanasan nang minsan pong pauwi na kami galing ng gala kasama ang mga barkada ko. Naghihintay po kami ng masasakyang jeep or FX sa tapat ng isang kolehiyo. Hindi ko na po ito papangalanan pa Sir Red, and that was around 12:30 na ng madaling araw. Hindi makasakay yung friend ko kasi nga may dala din po siyang alagang aso. So habang nagchichikahan kami sa tapat ng sidewalk ng naturang eskwelahan, biniro ko yung friend ko na paano kung biglang may makita kaming multo. Basta just for the lols lang naman talaga. So itong kaibigan ko at ako, sinipat namin yung eskwelahan na naroroon sa tapat namin mula sa kung saan kami naroroon sa sidewalk. Pero believe me or not, may nakita ako na parang naka-nurse outfit. Wala po siyang ulo Sir Red at nakaupo lamang po siya sa loob ng campus. Natatandaan ko rin na maigsi yung hair niya at talagang nakakatakip sa kanyang muka ang bangs na pagkahaba-haba. Hindi ko po alam kung anong eksaktong tawag doon sa hairstyle na yun, pero ganun yung nakita ko. Basta't imagine seeing someone mula po dun sa window ng isang malaking building, tapos ang direksyon ng katawan kahit siya'y headless, alam mong nasa direksyon ninyong dalawa ng kaibigan mo. Ang sabi ko, may night classes ba dito? Sabay turo ko dun sa nakikita ko. Pero sabi ng friend ko, anong night classes ka dyan? Wala no. Kinilabutan ako pero hindi ko na lamang po sinabi ito sa friend ko. Wala na lamang akong imik at wala na rin po ako talagang ipinahalata sa kanya na natatakot ako. Hanggang sa around 20 to 30 minutes ay meron na po kaming nasakyan at hindi ko talaga naiwasan pa Sir Red na tignan yung window ng building na iyon hanggang sa tuluyan ng makaalis yung sinasakyan namin. Hindi ko po talaga alam kung student siya or multo talaga, pero naroroon pa rin po siya sa bintanang iyon hanggang sa tuluyan na pong nakaalis yung aming sinasakyang jeep. Magandang araw sa lahat ng inyong mga Sindak Short Stories listener. Ako po si Liza na laking Marikina. At ang aking ikwento po ay ang naranasan ko nung ako ay bata pa, taong 1997 at magtatapos na sa elementarya. Tandang-tanda ko pa noon Sir Red. Nung gabi na kung saan ay nagsiselebrate ang aming eskwelahan bago ang aming graduation. Alas 8 na po iyon ng gabi nung kami po'y pinaakyat na ng aming guro sa AVR para i-claim o kunin yung aming toga na siyang gagamitin po namin kinabukasan. So kami na lang pong dalawa ng kaklase ko ang hindi pa nakakakuha ng oras na iyon sapagkat nauna na palang binigyan yung ibang kaklase ko ng aming leader. Kaya pinaakyat na lamang po kami ng aming teacher sa AVR dahil naroroon daw po yung iba pang toga. Nung umakyat kami doon Sir Red ay madilim na ang second floor. Medyo malayo ito sa lugar kung saan ginaganap yung celebration.
Sa takot naming dalawa nung kaklase ko, napilitan kaming magpasama sa aming leader para kahit papaano ay 3 po kaming aakyat. So habang naglalakad kami, tanaw na tanaw po namin mula sa ibaba yung kwarto at nakita namin kung gaano kadilim doon, kaya talagang nanghihilakbot po kami kahit tinitignan pa lamang po namin yung place. Hindi naman lingid sa kaalaman ng karamihan na lahat halos daw ng eskwelahan ay naging sementeryo dati at hindi rin po nakaligtas ang eskwelahan naming iyon sa ganitong klasing mga kwento. Yun ang dahilan kung bakit marami daw ang nagpaparamdam. Bata pa lamang ako ay talagang gustong-gusto ko na mga kwentong kahihilakbutan, pero ang ironic lamang dito ay natatakot naman akong makaramdam o makakita ng multo. So balik tayo sa kwento, Sir Red. Pag-akyat namin ng 2nd floor at habang naglalakad kami, otomatiko'y nagtataasan talaga ang balahibo namin. Pero dahil sa kagustuhan po naming makuha ang aming toga ay napilitan kaming dumiretso sa AVR at doon nga'y napansin naming wala na pong ilaw. So pumasok kaming 3. Kahit na konting liwanag na lamang po ang pumapasok sa kwartong iyon galing sa ilaw na naroroon sa poste sa labas. Napatitig po ako at yung leader namin sa dulong bahagi ng mesa ng guro dahil ang sabi niya may naaaninag siyang babaeng nakatalikod at nakaharap sa bintana. Hindi rin po talaga kami nagkwentuhan tungkol dito, Sir Red, hanggang sa dinugtungan ko nga na maitim at mahaba yung buhok ba niya, tas para naka-uniform ng teacher. Tumango na lamang yung leader namin. Ibig sabihin, pareho kami ng nakikita. Yung isang kasama naman namin, ang sabi baka teacher daw namin talaga iyon, kaya kausapin na namin para makuha yung toga. Kaso nagsisikuhan pa po kami kung sino ang unang makikipag-usap tungkol sa aming kukuning gamit. Napansin na lamang namin na hindi ito gumagalaw. Nagtanong yung ikalawang kasama namin kung pwede nang kunin yung toga, pero ni imik man lang ay wala. Kaya doon na kami nagtaka. Mas lalo tuloy kaming nanghilakbot dahil sa pangyayari. Paglingon ulit namin doon sa pwesto ng guro, bigla si Red ay nawala talaga ito ng ganun-ganun na lang, kung kaya't nataranta na po kaming 3 at kumaripas ng takbo habang sumisigaw pababa. Nakaagaw kami ng pansin sa ibang mga estudyante at guro, kaya agad po silang lumapit sa amin at nagtanong. Ipinaliwanag naman namin sa kanila ang lahat ng nangyari, pero nakita namin sa kanilang mga muka na merong naniniwala, merong hindi, at yung iba namang mga estudyante pinagtatawanan kami. Ngunit sabi po ng aming guro, namumutla daw kaming 3. Nakwento din po sa amin ng ibang teachers namin noon na meron daw talagang namatay na teacher sa kadahilan ng inabot ng cardiac arrest sa sobrang init ng panahon sa mismong classroom daw na yon. Maraming salamat, Sir Red, sa pag-feature nito. Mag-share pa po ako soon, kaya sana'y maabangan ninyo. Thank you so much, Team Sindak Short Stories. Inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.